What's up everyone? Share naman tayo ng konting idea sa pagbubonsai. So naritong harapan po natin is isang tinatawag na ficus or Ficus Long Island. Yung species niya, pero nasa family siya ng ficus like yung mga balete, ganyan, money tree. So yan po yung ficus. Initially, nag-start yung halaman na ito sa cuttings. Ganito lang siya kaliit noon. So ito yung sample. Ganito lang siya. So, inalagaan ko lang hanggang sa nabuhay, hanggang sa lumaki, naging ganyan siya. So, nung lumaki siya, itwinist ko, i-wire ko yung mga kanyang branches para magmukha siyang ganyan. And then after which, etong bato naman na to is nahingi ko lang, inutasan lang. Tapos, walang laman ito, kinuha ko, nilagay ko to. So, ang plan ko sa halamang ito is maging ganito siya. Nasa picture, nasa screen niya siya ngayon. Okay, so eto yung plano ko sa kanya. Meron pa akong isang project na ginagawa ngayon. Eto, actually parehas lang sila niya. Ficus Long Island din siya. Kaso ang ginawa kong project dito is yung coral, and then ipinatong ko siya dito. So hopefully soon yung ugat niya is kakapit mismo dito sa coral stone. So parang ang magiging tema nun is rock clasping. Rock clasping kasi nakaklasp siya sa bato. Hindi siya bato pero coral siya. So yun na rin yun. Ito naman isang Ficus nana. Ang pinagkaibahan lang ng Long Island sa Ficus nana is yung Ficus nana is mas pabilog yung mga dahon niya. For example, ito, pabilog. Mas pabilog yung dahon niya in compared sa Long Island na medyo pahaba siya, kaya siya tinawag na Long Island. Ayan. So madali lang siyang patubuin, madali lang siyang paramingin from cuttings. Ayan. Kahit ganito lang kahaba or kaliit is pwede nyo siyang mabuhay. And so kung makikita nyo sa mga bonsai club, bonsai society or bonsai for sale, may mga presyo din yung mga magagandang bonsai na minsan umaabot ng 5,000 up to 10,000 yung mga pang show o show ready, yung mga ganyan. Minsan umabot ng 20. Depende sa edad, kung gaano nakatanda yung halaman, and kung gaano kaganda yung pagkakalatag ng mga sanga niya or yung mga branches niya. Kaya inaalagaan siya ng matagal. So ang pagbubonsai is an art of patience. Ika nga nila, kung wala kang pasensya, hindi para sa iyo ang pagbubonsai. Ayan. So, ayan. So, yun lamang. Ito, papakita ko sa inyo close up kung ano yung itsura nung nandito sa bato at saka yung magiging final output niya soon. Maybe it will take 3 to 4, 5 more years bago ko siya mabuo. So, eto. So, initially, makikita nyo dun sa drawing ko, yung mga ugat actually is yung mga lalabas na dito. Soon, kung lalaki man siya ng malaki, like sobrang laki, kung lalabas man yung mga ugat niya, is ipapakapit ko din siya dito sa bato. And then etong part ng paso na to is lalagyan ko na siya ng lupa para doon siya kumuha ng mga nutrients. So ayan, papaikutin ko lang siya. So gaya nga ng sabi ko, it may take 3 to 5 more years bago ko siya mabuo. Ayan, ganyan pa lang siya kaliit. Ito, ganyan, isang dangkal. Actually malaki na to ganyan na siguro to. Naka-twist lang yung trunk niya kaya lumiit siya. Ayan. So yun lang, I hope may natutunan.